Mga minamahal kong mga Marbilenyos, ako po ay magtatalumpati sa inyo sa aking pahayag noong April 21, 2024 ukol sa pagkwestiyon ni Sister Sheila Ledesma ukol mismo sa obispo. Ulit-ulit ko na pong sinasabi sa inyong lahat na hindi po natin isakatuparan ang panawagan natin sa inyong lahat. Ako ang magdesisyon na kung saan ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Iisipin natin ang kinabukasan ng ating inang Santa Iglesia Katolika. Iisipin natin ang dapat alang-alang sa dapat na iniisip natin ang Diocese of Marbel upang may sakatuparan ang pagkakaroon ng Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Marbel. Hindi ko pa po binasa ang inyong mga chat patungkol po sa pag-aangad ng mga plano para sa pagkakaroon ng Catholic Faith Defenders dito sa mahal nating diocese. Katunayan mga kapatid sa ating pananampalataya, hindi po ako susuko sa aking ipinaglalaban. Hindi po ako susuko kung paano natin mapagtagumpayan ang hinahangad nating magkaroon ng Catholic Faith Defenders. Hindi po ako papayag na idaan sa endorsement ng obispo ng Marbel dahil 50-50 po, hindi natin maintindihan kung ano ang pananaw ni Bishop Cirilo Casillas. Kung talagang ako'y nagtitiwala sa kanya ukol mismo sa aking panawagan na kadalasan kong sasabihin sa inyo na ako na po ang gumagawa ng mga papeles, ngunit sinisiguradong meron bang kaukulang pagbabago or mga plano kung paano isakatuparan ang pagkakatatag ng Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Marbel. Una po sa lahat, mas mainam na kailangan ang pakikipag-ugnayan sa Board of Governors. Maraming mga optional na mga choices o mga plan na hindi ko natitiyak at hindi pa natitiyak kung paano natin isakatuparan ang aking petisyon doon sa Board of Governors upang maitayo ang Catholic Faith Defenders. Katunayan, balikan natin ang patungkol sa pagkwestiyon sa obispo ng Marbel. Ganito po ang aking masasabi. Whether na kesyo iniisip nyo sa kokote ninyo ang obispo ng Marbel, hindi tayo nakasisigurado. Ngunit, hindi ibig sabihin na tinatalikdan natin ang obispo ng Marbel. Ang layunin upang hindi mo naidaan ang endorsement sa obispo patungkol mismo sa pagkakaroon ng Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Marbel ay upang matiyak ang kanyang pananaw patungkol rito. Ngunit, ang pananaw ng obispo Cirilo Casillas ng Diocese ng Marbel ay nakalagay sa alanganin o di kaya 50-50. Hindi ko maintindihan at hindi po maintindihan kung ano ang kanyang pananaw patungkol rito. Ngunit, mas mainam po na idaan muna natin sa Vicar General ng Diocese of Marbel straightly to the point at pag-aatiin ang proseso kung paano natin makamtan ang endorsement na ito. Una, naisip ko na mas mainam
na magsimula sa isang partial endorsement. Ang layunin po ng partial endorsement na ito ay upang ipagpatuloy at naway suportahan ng ating mga diocesan authorities, even sa ating Vicar General ng ating diocese, ang mga gawain natin sa misyon at objetibo ng Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Marbel. Ayoko nang iilan sa inyo na kailangan hintayin ang obispo ng Marbel. Ngunit, na tila ang iniisip nila ay ganito, hintayin na mahulog mula sa kanyang bibig yung bayabas na nakabitay dyan sa puno. Ayaw ko yung mindset. Whether having endorsement or waiting for having endorsement, if I adhere itself, I prefer to all of you waiting for the bishop's endorsement as well as otherwise final endorsement by the Bishop of the Diocese of Marbel, that we should prefer these ideals and aspirations for the Marbeleño people and for all Catholic Marbeleños in all statement of this problem. Whether like it or not, province of Sarangani had a 41% of Catholic population. And the Protestant, even Christian denominations, those of them are attacking the Catholic Church, had a 39%. We would say to ourselves, dear brothers and sisters in Christ, that we adhere ourselves for our dedication of defending the Catholic faith, as well as we should preserve this, that we should think about the future of the Catholic Church, that what we're thinking of for the better of every Marbeleños. And we adhere to ourselves and our dedication that we cannot assure of this problem that we are facing here today. But as long as there's so many, masasabi din natin napakagulo sa GC na yan. Ngunit, isa pa po rito. Ika nga, di umano ni Brother Louis J.F. Candame, hindi daw kaya yung aking ginagawa. O di kaya'y nag-uutak alimango lang po siya upang sabihin ng ganyan. Ngunit, sa katunayan, hindi po ako sumasang-ayon dito. So, kung sa halip na iisipin nyo na lang na suportahan natin ang adikain pa sa kinabukasan ng ating Santa Iglesia, kaysa baka sa inyo tututulan. Ngunit, inaasahan natin ang pagsasakatuparan ng ating inaadikain. Natandaan natin, bakit ko po iniisip na ang iniisip po rito ay para sa kapakanan ng bawat Marbeleño na magkaroon ng isang diocesan chapter ng Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Marbel. Ngunit, hindi ko pa nababasa ang iilan ng mga chat. Kung sabihin po ninyo na hindi kakayaning utak alimango nyo lang yan. Ngunit tandaan natin, huwag niyong isipin mahirap ito. Isipin po ninyo na kaya gagawin ko kung hindi nyo gagawin ang hakbang sa pagpaplano ng pagkakaroon ng Diocesan Chapter of the Catholic Faith Defenders. Ito lang ang aking masasabi. Baka ako mismo ang sasalo at gumawa ng hakbang upang ituloy ang aking adikain para sa kinabukasan ng simbahang Katoliko. Kung sabihin natin na imposible, papaano pa kaya kung posibleng mangyari ang lahat ng ito? Ngunit,
Ginagawa ko ito dahil iniisip ko ang kinabukasan ng simbahang Katoliko. Pero, tandaan po natin mga kapatid sa ating pananampalataya. Huwag niyong sabihin mahirap ito. Ngunit, kinakailangan po namin ng inyong kooperasyon. Kinakailangan po namin ng pagkakaisa sa hangarin na hindi po pasalitang pagkakaisa lamang. Ngunit, ang sinasabi natin pagkakaisa na ating masasabi ay ginagawa natin para sa kaunlaran ng ating inang simbahan. Ginagawa natin upang mapabuti ang pagpapalalim ng pananampalataya ng bawat Marbilenyo. Dahil tandaan natin, ito ay saan itinataya rito ang pagkakaroon ng Catholic Faith Defenders sa ating diocese. Ang kinabukasan ng ating Santa Iglesia. Kung sabihin natin, padalihin ang proseso, why not? Kung sabihin natin, ituloy natin ang laban, ituloy natin ang laban. Sa awa kung ipagdasal natin ito sa Diyos at sa lahat ng mga banal, naway marami sa mga banal ay may posibilidad through the intercession of the saints, the holy people, or wanted to become a saint. Let us all remember that we should do this for the mission of Christ and His Church, and for the future of every Catholic faithful for succeeding generations. Ako po ay nababahala sa posibleng reaksyon na maaaring mas higitan pa ang naturang aking adikain na ito. Ngunit tandaan natin, upang may siguro ang pagpaplano natin sa pagkakaroon ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Marbel ay makakaapekto sa pambansang organisasyon ng Catholic Faith Defenders sa buong Pilipinas. Una, nakita ko po ang problema ng ating Catholic Faith Defenders dahil sa pinaiiral nilang 1CFD. Ngunit, kung talagang ayon sa constitutional bylaws ng Catholic Faith Defenders of 2013 na pinomulgate ni Ginoong Gitamundo, the parishes of the Philippines had reached out in 3,000 plus, or 3,393 parishes, which, if we estimate from 1989 to the current situation, even 2023 or 2024, ang agwat nito ng estimasyon ng mga Katolikong Catholic population parishes or Catholic parishes of the Philippines ay nasa 1,000 nadagdag ng 1,000 at higit pa. Ngunit, paano natin ma-resolve ang lahat ng ito? Sa pamamagitan ng matinding solusyon upang mas kapaki-pakinabang ang isang 1CFD na ikinakampanya ko. Bago yan, ako ay mag-aapila sa National Board of Governors ang pagkakaroon ng bagong CFD policy na tinatawag na the Acutis Savio Policy. Ito ay iniisip ko pa kung ano ang istruktura ng transitional tungo sa isang pagkakatatag ng diocesan chapter. Una po sa lahat mga kapatid, batay sa aking ginagawa, posibleng maging ang Diocese of Marbel ay magiging isang autonomous diocesan chapter. O di kaya ay masasabi din natin na tayo ang mamahala sa ating sariling pamamahala ng Catholic Faith Defenders dito sa Diocese ng Marbel. Ngunit gagabayan nawa tayo ng National Board of Governors o dapat may pagkikipag-ugnayan tayo sa ating kagalang-galang na mga National Board of Governors. Maraming content ito. At ang lahat ng content ng draft CFD policy ng the Acutis Savio Policy na naway i-approve ng Board of Governors at kung pakasakasakali na pag-uusapan naman ang constitutionality, handa po tayong repasuhin, amyendahan ang ilang provision.
ng constitutional bylaws ng Catholic Faith Defenders na promulgate ni Brother Ramon Gitamundo. Ito ang posibleng hakbang upang mas mapalago ang Catholic Faith Defenders na maramdaman at masasabi din natin na maabot sa bawat sulok ng teritoryo ng Pilipinas. Dahil alam ko na iniisip ko rin ang kapakanan ng iba't ibang diocese, hindi lamang po sa Diocese of Marbel. Bukod pa riyan, dahil ang obispo ng Diocese ng Marbel ay nalalagay po sa alanganin at hindi ko maintindihan ang kanyang pananaw ukol sa Catholic Faith Defenders, inaasahan ko ang pakipag-ugnayan ng diocesan authorities at lalong-lalo na sa Vicar General ng Diocese of Marbel ang pakikipag-ugnayan, ang pagpapahintulot ng pagkakaroon ng Catholic Faith Defenders sa ating mahal na dioceses. Ngunit, isa po rito mga kapatid, ang ating pagdarasal sa bawat isa. Ipagdasal natin na sana matagumpayan natin lahat ng ito. Itutuloy natin ang ating pinaglalaban alang-alang sa kinabukasan ng simbahang Katoliko dito sa Diocese ng Marbel. Muli, ito po si Brother Nino Gaton, Ad Maiorem Dei Gloriam Pro Deo et Ecclesia. Magandang hapon.